na may nakausap ako 'no, at ito po ay unimpeachable source na nalaman kung anong kwento talaga dito sa pag-aresto kay Jinggoy. Well, naraman niyo na sabi na nga ni Jinggoy na siya ay sinabihan na kung ikaw ay lilipat sa Minorya, ikaw ay mawawalan ng kaso. Pero ang hindi niyo alam, ang nagsabi sa kanya yan, walang iba kung hindi si Butod. Butod, Butod, Butod. Okay. Feeling senadora at feeling Diyos ang Butod. Abay, mantakin mo, siya nagmamando sa mga senador kung saan pupunta, kung sa mayorya at sa minorya. So siya mismo ang kumausap kay Jinggoy. At siya mismo ang nagsabi, ano ba, gusto mo bang kulong o gusto mo bang laya? Kung laya ka, lilipat ka sa minorya. Bakit naunsyami? Actually, pumayag na daw itong si Jinggoy. Pumayag na si Jinggoy na ang susunod na Senate President ay si Cheese. Dahil ang gusto ni Butod, si Cheese. Ewan ko ba kung bakit napakalakas nitong si Cheese Butod, no? Kilala ko naman yan si Cheese since high school. Siguro naman hindi niya papatulan yung Butod na yan, no? But anyway, bagamat halatang halata na feel siya ni Butod, no? Pero in any case, pumayag na raw siya ni si Cheese. Ang problema, wala naman daw numero si Cheese. Dahil hindi raw pumayag itong si Tito Sen, at saka si Tuta Sen, at saka itong si Panfilo. So, ang sabi nila, dapat daw si Sherwin. Eh, ang sabi naman ng karamihan, paano nga magiging Senate President ang Sherwin? Eh, hindi nga abogado. Eh, siya magiging presiding officer ng impeachment. Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan sa kanila? Napipili sila ng isang tao na wala namang kaalam-alam sa batas para maging presiding officer. Nandiyan na nga si Ontiveros na talagang nagwawala, nagkakalat dahil kung ano nung ginagawa ay hindi naman alam ang batas. Gagawin mo bang presiding officer sa impeachment ang vice president, ang isang non-lawyer? Kaya nagalit na raw itong si Butod at sinabi, sige, kulong ka. Ang sa akin lang, mga senador, ba't naman kayo pumapayag na tinatrato kayo ng ganyan ng isang wala namang kahit anong mandato galing sa taong bayan? Hindi naman siyang hinalal na taong bayan at hindi naman mananalo yung asawa niya kung hindi dahil din kay BP Sara. Sana wag kayong magpatulak-tulak diyan sa butod na yan. Mantakin mo, siya mismo ang kumukontak sa mga senador kung sinong dapat maging Senate President nila. Anong karapatan niya? Eh ni barangay captain, di nga mananalo yan eh. Tapos kung utus-utusan niya mga senador, ganun na lang. Wag naman po. Kaya ngayon importante talaga yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ang pinaglalaban niya yung integridad, yung reputasyon ng Senado sa kasaysayan ng Pilipinas. Wag naman po natin na gawing parang doormat ng butod ng isang tao na hindi mahala ng bayad ang Senado. Bakit ang magdedesisyon kung kakasuhan o hindi ang mga senador at bakit ang desisyon nila kung sino susuporta ng Senate President ang siyang magiging determinant ang magsasabi kung ang isang senador ay makukulong o hindi. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang kumita itong si Jinggoy, no? Alam mo naman, parang Jinggoy, pasensya ka na ha. Love kita, pero alam mo naman, pangatlong kaso mo na yan, no? Hindi ko maintindihan bakit pangatlong kaso mo na ito, no? Na puro graph ang kaso mo, no? So hindi ko alam kung anong katotohanan diyan. Ang problema, ang nagdawit sa iyo dating city engineer ng tatay mo nung naging mayor si President Erap diyan sa Maynila, no? 'Di ba? Yung Yusek na yan, yan ngayon ang nagdadawit sa iyo, no? So parang may malapit na relasyon. Pero sa akin, ang importante talaga, kayong mga senador, huwag yung papayagan yung mga wala namang mandato na maghari-harian. Senador kayo ng bayan. Yan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Pangalagaan nyo naman ang integridad at reputasyon ng Senado. Sinasabi nila na nasisira daw ang reputasyon ng Senado dahil kay Alan Peter Cayetano. Hindi po. Itong si Alan Peter Cayetano, siya na lang naninindigan laban dyan sa butod na yan, laban dyan sa mga bangag na yan. At kinakailangan naman yung mayorya ng Senado kampihan ng taong bayan dahil yan po talaga ang balor ng Senado sa ating demokrasya. Sila talaga ang ating tinitingala na magdedepensa sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na kung merong mapag-abusong presidente at esposo na mapang-abusong presidente na mukhang mas mapang-abuso pa dahil nagpa-power tripping. Parang lahat na lang ang gusto niya luluhod sa kanya. Pwede ba yan? Wag naman po. Yan talaga ang dapat gawin ng mga senador. Protektahan yung kanilang institusyon dahil kung hindi, kung sila ay talagang sunod-sunuran lamang sa butod, wala nang silbi ang ating Senado sa ating demokrasya.
Well, anyway, na sa tingin ko naman dapat malaman niyo ang totoong kuwento dito tungkol kay Jinggoy kaya minabuti kong ikuwento na sa inyo. Pero ang ating moral lesson, talagang umaabuso na po yung mag-asawang 'yan. Talagang pati ang ating, sistema ng batas, ating sistema ng katarungan, ginawa ng sandata para sirain ang lahat ng kalaban dahil ang gusto talaga nila mapa sa kanila ang Senate President nang sa gano'n mapabilis ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte bilang Vice President at 'pag wala na si VP Sara as Vice President, merong perpetual disqualification, hindi makatakbo. At kung hindi nila mapapaalis si VP Sara dahil kahit ano namang gawing panunulak diyan ni Butod, tingin ko walang 16 senators na boboto para tanggalin si Inday Sara, nandun na nga yung plan B nila, yung binuking at pinatotohanan mismo ni Ping Lacson na talagang magko-convene ang Senate President at saka ang House Speaker as Constituent Assembly. Kaya nga importanteng-importante kay Butod at sa kanyang asawang Bangag kung sino ang Senate President. Kasi nga wala namang buto-butuhan yan kung sila magko-convene as Constituent Assembly. Yan ay joint call lamang ng House Speaker at ng Senate President. So basta ang ang katapatan ng House Speaker at Senate President ay nasa Bangag at ang kanyang Butod na asawa, ay naku, magko-convene po yan at CONAS at magkakaroon talaga ng express train para sa CONAS na magkakaroon talaga ng term extensions sa lahat ng mga congressman at senatong at pati na sa nakaupong bangag na presidente. Ang tanong, payag ba kayo Pilipinas? Antayin niyo pa bang maubos ang mayorya sa ating Senado? Antayin niyo pa ba na halos wala ng pag-asa ang sambayanan bago kayo kumilos? Sana wag naman po. Maraming salamat po at sa susunod nating advisory, abang-abang lang po kayo.